Sa espesyal na panalangin ni Rich Rakan, Lord Lumautik, Alexis Eva Lumugdan, Mercy Obo, and Lucia and Cesar Diseño. Para po sa mga kaluluwa, ni Kevin Calmulano, Annalyn Valdebarona, Mateo Victorio, Dominador de Lara, Ednalyn de los Reyes, Samuel Palaruan, Rodolfo Palaruan, Rosita So, Felix Padre, Benny Lourdes Federico and Iluminada, Jose Kiambao Jr., Maria and Antonio Bitwin, Maria Trixie Alviray, Ricardo A. Magpantay, Bonifacio Magpantay Jr., Imelda Castro, Leticia Orpiana, Chona Arugay, Justino Guetta, Marley Guevara, Bernardo, Ines and Domingo, Dalia, Ariel, Jenny Lain, and Elisa Campomanes, Luisito Reyes, Gerardo Villaver Jr., Eden Villaver, Lindon Plaza, Mariano Jacinta Kakal, Braulio Erlinda, Juan, Pinagdiriwang po natin ngayon ang linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Magsitayo pong lahat sa pagsisimula ng ating banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Mga kapatid, muling nabuhay si Jesus. Alleluia, Alleluia. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang sandigan ng ating pananampalataya. Inihikayat tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus na sa pamamagitan ng pagtalikod sa ating mga kasalanan. Pinagkalooban tayo ng bagong buhay bilang bagong nilalang, puno ng kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Papuri sa Diyos sa kahitasan.
Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan. Ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Sa unang bahagi nating pagdiriwang ay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang puso ng kerigma ng mga unang Kristiyano. Ito ang pagpapahayag ng pagliligtas ng Diyos sa pagtatagumpay ni Jesus sa kamatayan. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihang bilang katunayan na siya nga ang hinirang, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y pinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang, na noon pang unay, pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom, pagkatapos niya siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpakatotoo na siya tinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo at magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihin kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ukupas. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ang lakas ng poon ay siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang salaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ang batong na takwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito ay nagpamalas, ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon na may kapal, magalak tayo at magdiwang. Sa bisa na muling pagkabuhay ni Kristo, tayong mga Kristiyano ngayon ay nabubuhay na bilang mga bagong nilalang na ang inaasahang tatahak sa daang matuwid at banal. Pakinggan po natin ang ikalawang pangbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang sa paalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura.
at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pangpaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na walang lumang lebadura, kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Purihin si Jesucristo hain para sa tao. Nagligtas na kordero na makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Punto ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaniningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, pupunta siya sa Galilea. Kami sumasampalatayang buhay, kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Sabay-sabay po ang lahat. Si Kristo ay inihain ng pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa sangtabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo po lahat. The Lord is risen. Hallelujah, hallelujah. Pakibati ng inyong katabi, Happy Easter. Happy Easter sa ating lahat. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, Pasko ng muling pagkabuhay, Pasko. May natanggap ba kayong regalo? Biyaya? Sinong nakatanggap? Wala pa. Sinong hindi pa nakatanggap? Hindi nakatanggap. Wala na tayong visa. Grasya itong visa, hindi yun yung tanggap. Mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Yung mga cellphone, ibaba ninyo yan. No? Ibaba niyo yung mga cellphone ninyo. Huwag po kayo mag-video-video pagdating dito. Okay? No? Yun ang patakaran natin dito. Makinig. Okay? Mga kapatid, ano pong gagawin ninyo kapag kayo na-realize ninyo na kayo ay nagkamali, nagkasala?
Ano pong inyong gagawin? Mayroong pagkakamaliit, pagkakasala na pinaplanuhan. Well thought and well planned. Mayroong pagkakamaliit, pagkakasala, failure, kung saan hindi pinaplanuhan. Kusa lang dumating. Kaya nagawa mo ang mga bagay dahil sa takot, dahil sa pangamba, dahil sa pag-alala sa iyong sarili. Si Judas, ang ginawa ni Judas, noong na-realize niya na mali ang kanyang ginawa kay Jesus, na ipinagkanulo niya kay si Jesus, ibininta, nawalan siya ng pag-asa. Anong nangyari sa kanya? Nagpakamatay. Si Pedro, na kung saan, na-realize niya na mali ang kanyang ginawa kay Jesus, nagsisi siya. Na-realize niya na mali siya at humingi siya ng tawad. At dito sa Ebanghelyo, hindi alam ng mga disipulo na kung saan si Jesus ay muling mabuhay. Kaya puno sila ng kalungkutan, walang kapag-asa, puno ng takot. Kaya ganun na lamang ang ginawa ni Pedro, na pumunta, bumulusok kahit na mauna kasi bata pa si Juan Bautista at si Pedro ay matanda na, mas malakas-lakas na naglalakad o tumakbo si Juan nauna kay Pedro, pero yumuko, lumuhod at hindi pumasok sa libingan. Si Pedro, na kung saan nagsusumikap siya dahil nagkaroon siya ng pag-asa at dumiritso siya sa libingan, sa loob. Sa buhay natin mga kapatid, sa sitwasyon natin ngayon, sometimes nawawala po tayo ng pag-asa. Hindi po natin may pagkaila sa current situation po natin. Natatakot po tayo. Alert pa lang, takot na eh. Nagigising po tayo ng bigla eh. At hindi na makakatulog. Naiinis na. Nawawala na yung rhythm ng ating pamumuhay araw-araw. Masakit ang ulo. Hindi na naging maayos. Bakit? Dahil sa mga pangyayari. Nakakarinig po tayo ng putok. Manakas. Kakabahan ka. Anong mangyayari? Mapapadasal ka ng Jesus Maria Joseph. Ano pong mangyayari dito? Wala. Natatakot. Matatakot ka talaga. Tandaan po natin, ang sobrang takot at pangamba at pag-alala, kawalan ng pag-asa, ay unti-unting mamamatay ang ating espiritu. At kapag nawawala ang ating espiritu, hindi man nawala ang ating espiritu, nawala ng buhay ang ating espiritu, ano mangyayari sa ating katawan? Scientifically, ma-high blood ka. Minsan hindi ka na makakapahinga. Minsan nininervyos ka na. Plus, umiinom ka pa ng kape, wala talaga. Mawawala ka talaga sa wisyo. No? Hindi ka na makapag-isip ng maayos dahil sa nagpapanik ka. That is a weakness. Hindi mo pinagplanuhan yan. No? Kung anong may mangyari, baka mamaya kung may katabi ka, nahampas mo kasi nabigla ka. No? Tapos pagkahampas mo, nauntog yung ulo, ayun, natulog yan. No? Hindi mo napanik dahil sa kahinaan mo. May mga tao na kapag sinusunod mo, hoy! Ano? Mamibigla na lang. Tapos, ano ba yung sinasabi mo? Tapos sasabihin, ano ba yung sinasabi mo? Sinusundan ka. Kasi nagpapanik. Yun nature ng isang tao. Kaya yung mga kapatid, tayong lahat ay katulad ni Pedro na nagmamadali po tayo. Na kung saan, minsan nawala ng pag-asa, natatakot, nangangamba, at nalulumbay. Bakit? May plano ng magbakasyon. Pero nawala yung ero. Plano na lang. Ready na kung saan mag-level up na ang anak mo, 11, 12, o graduate ng high school. Pero wala eh. Mauwi ka na. Bakit nakauwi yung taga-Bahrain? Bakit nakauwi yung taga-Qatar? Bakit nakauwi yung sa Saudi? Ikaw hindi ka nakauwi. Ay, hindi ito kasi anak, sa Kuwait kasi naiipit kami. Ang hirap anak eh. Magbabiyahe pa kami eh. As lalo na ngayon, napakataas na. No, nanghihinayang po tayo. At sometimes masakit po ito sa damdamin po natin na hindi po natin makasama ang mahal sa buhay. For how many years na pinagsubikapan mo, yun po yung magbibigay ng lakas sa iyo eh. Pero ito yung sitwasyon. We are in the reality. Hindi po itong panaginip. Kung hindi, realidad po ito sa buhay. Kung anong gagawin po natin. Kaya itong pagbasa na ito mga kapatid, ay ibinibigay talaga sa atin at akmang-akma na kung saan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay nagbibigay sa atin ng buhay muli.
sa mga namatay natin, unti-unting namatay o nawalan ng lakas na espiritu dahil sa mga pangyayari. Oo, natatakot po tayo. Oo, nangangamba po tayo. Pero kung ang takot at pangamba ang magkukontrol sa atin, ay talagang mayroon tayong kakalabyan. Pero kung ikaw ang may control, paano po natin kontrolin po ito? Yung emotions, pwede. Bakit? Hindi ba na-control ni Jesus ang kanyang emotion na kung saan nasasaktan siya? Pwede naman siyang mag-revenge, makapangyarihan naman siya. Hinahampas siya, tinatadyakan, niluraan siya, pinako sa krus, makapangyarihan siya. Pero anong pinili niya? Kalma. Calm. Maging mapayapa. Walang dapat ikatakot. Ipinapakita niya na kung saan lahat ng mga ito, alam niya na nakakatakot. Pero ipinapakita niya na kung saan magkaroon kayo ng lakas ng loob. Huwag kayong matakot. Kaya nga, sumayin niyo ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Wala siyang ibinibigay sa mga disipulo, kundi kapayapaan. Ito po yung dapat nating damhin. Dapat nating maisabuhay sa ating puso. Magiging kalma. No? Kanina, observe ko. The other day, observe ko. Pagpapasok. Naging kalma pero kontrolado. Pero naiipit masyado. Make it flow. Parang Espiritu Santo na hangin na kung saan, go to the flow. Mayroong iniisip na kung saan, baka ganun ang mangyayari. Iniisip mo lang yun. Bakit? Mayroong kaayusan sa walang kaayusan. Dahil minsan sa utak ng tao, kaayusan po yun. Para sa'yo, hindi kaayusan. Pero huwag mong ilagay ang sarili mo sa isang tao na yun po yun dapat. Dahil meron siyang sariling pagkakaayos. Hindi naman tayo pumapasok po dito para magtulakan, para sipain. I mean, my point is, you have to balance yourself. Oo, kung titingnan mo yan, mga kapatid, mga problema sa buhay mo yan, sa palibot, kung paano mo igagalaw ang sarili mo, spiritually, abstract. Igalaw mo yung sarili mo kung paano hindi ka mabangga. Igalaw mo yung sarili mo kung paano ka makalusot. Igalaw mo yung sarili mo ng maayos. Ikaw ang may dala. Of course. Dahil ikaw ang may dala, mayroon kang pananampalataya. Ginagamit mo yung utak mo, ginagamit mo yung puso mo, may pananalig ka. At kayang-kaya mong dalhin ang iyong sarili. Hindi natin nakikita. Oo. May mga nagkukontrol, may mga humahawak sa palibot, ito para maging maayos. Pero hindi mo alam kung kailan babagsak yan. Kakaikot-ikot mo, hindi ka nga nababagsakan, pero natumba ka naman. Does it make sense? Na walang dapat ikatakot. Na walang dapat ipangamba. Ang pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, lahat ng mga ito ay nalalampasan niya. Tanungin mo yung katabi, takot ka pa ba? Takot kasi, kaya hindi matanong eh. Nangangamba ka pa ba? Kung takot ka, nasa libingan ka pa. Kung sobrang pangamba, nasa libingan ka pa. Kung nag-aalinlangan ka, nasa libingan ka pa. Pakitakpik ang katabi mo, tapos sabay tingin sa mata. Huy, Easter na. Gumising ka. Muling nabuhay si Jesus. Buhayin niyo yung damdamin ninyo. Huwag papatay-patay. Andito na yung realidad na ito. Hindi naman yung talagang lumalaban ka, magkipagbaksing ka, talagang gaganon ka. Hindi. Kung hindi, yung espiritu mo, bigyan mo ng buhay. Remember, Lazarus, binuhay ni Jesus. Wala na yung kabuhay-buhay, patay na. Anong ginawa ni Pedro nung wala siyang kabuhay-buhay na, nawala na ng pag-asa, nawala na ng lakas? Noong narinig niya na buhay si Jesus, nawala si Jesus, ay may pag-asa ako, takbo ako, pupuntahan ko si Jesus. Saan tayo nanggagaling? Sa kanya-kanya nating pamamahay. Saan po libingan na kung saan si Jesus nandito? Ito po yung libingan. Ito po yung meeting place, encounter sa lubong. Ito yung pure sa lubong.
Kung hindi kayo nakapagsalubong, nakakita kayo ng mga salubong sa mga Facebook. This is salubong. Encounter with us, with Jesus. No? Anong sinasabi ni Jesus? Andito ako, buhay ako. Kaya magkaroon kayo ng pag-asa. Lumakas kayo. Dahil bibigyan kayo ng lakas. Kaya sabi ko sa inyo, sino pa bang hindi nakatanggap ng biyaya? Tanggapin itong biyaya na to. Kung nadoon naman yung biyaya na yan, gamitin niyo yung biyaya na yan na maging malakas po kayo sa Espiritu. Huwag niyong hayaan na ang demonyo ng takot. Na kung saan ang demonyo makakapag-capitalize na matakot ka. No? Kaya mamaya, sariwain natin ang binyag, sasabihin ko, itatakwil ba niyo si Satanas? Lakasan niyo ako, itatakwil ko namin. At ipahayag natin ang ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, makikita natin na walang kamangalian na nangingibabaw sa katotohanan. Walang kadiliman na nagtagumpay sa liwanag. At walang kasamaan na nangunguna sa kabutihan. Dahil ang ating sinusundan, walang iba, kung hindi ang tunay na liwanag na magliliwanag sa ating kaisipan at kalooban at liwanagan natin ang ating tinatahak na daan tungo sa kanyang kaharian. Ngayon ay gawin natin ang pagsasariwa ng binyag. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay, pagkabuhay ni Kristo, tayo nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Para kayo ay makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos. Ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan, itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinagkakalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Kayo naman ay ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo ay makapangakong magsisikap mabuhay bilang ikarangal ng mga anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal, pagmalasakit sa pangkalahatang kapakanan. Pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo ay makakapangako magsisikap mamuhay bilang tunay na mga kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat ng alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa isang anak ng Diyos, ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Maria Birhen, ipinako sa krus na matay, inilibing, muling nabuhay na luklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan noong tayo ay muling isilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon gawin natin ang pagbabasbas ng tubig sa bawat isa. Amen.
Minamahal kong mga kapatid, sa kapangyarihan ng Diyos Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristo ng ating Panginoon. Dumalangin tayo ngayon sa Kanya ng may lubos na pagtitiwala. Ang ating itugon sa bawat kahilingan at panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sigasig sa harap ng mga hamon na makabagong panahon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Michal Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at patuloy silang protektahan ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at kalikasan, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang tunay na mga anak mo, ayon sa halimbawa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggan, na nabuksan bunga ng tagumpay ni Kristo sa kamatayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipadalangin natin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito ay nihiling namin at pinasasalamatan sa ngalan ni Kristo yung muling nabuhay, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat. Sa ikalawang bahagi nating pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayon sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at daranganan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang namin ang muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesukristo, ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan. Kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuli natin ang misteryo ng pananampalataya. Namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, at ni Aldo naming obispo at ng tanang kaparian at laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mamubuhay gayon din ang lahat ng mga pawanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisigisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
tagubili ng mga kagaling na utos sa puro ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagbigay natin ng kapayapaan, sabihin po ninyo sa bawat isa, si Kristo'y muling nabuhay at sagutin ninyo ng siya'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, siya'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Papalad tayo, inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo sa katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan.
Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo mo muna saglit. Dahil back-to-back mass po tayo mga kapatid, hindi na po tayo magtatagal sa loob ng simbahan. Ang ating daraanan ay sa likod at diretso na po kayo sa labas. Kung nais po ninyong pumunta doon sa pinagdagakan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo dito sa may harapan ng grupo, hindi po kayo makapunta. Tingnan nyo lang kung pwede kayong bumalik, pero I think hindi kayo makabalik dahil may kasunod na misa. So pwede kayong lumabas po, umikot uli, at pumunta po kayo doon sa pinaglagakan ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ayaw naman, may susunod na mga araw pa naman, ay mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi. Dalhin natin ang kapayapaan ng ating Panginoong Diyos. Wala tayong ibang pasasalamatan mga kapatid sa araw na ito, kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang muling nabuhay na nagbibigay sa atin ng pag-asa, lakas, at kapayapaan. Muli mga kapatid, maligayang Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin muli ang Diyos sa pagkakadalaman. Pagsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo po ang iyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagkapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad natin itong Pilipino sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, kumayo kayo ng puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia. Alleluia. Maraming salamat mga kapatid. Ingat.